So yun guys, magandang hapon. Gagawin natin ngayon, magpapalit tayo ng brake master. Ito ang papalitan natin. Bali ang number niyan ay 3 port. So ayan, so, titingnan nyo pagka bibili kayo ng ganitong brake master, kailangan yung number pareho, 3 port. Ang nangyayari nito, pagka nagpreno ka, malalim yung preno, tapos ang gumagana lang na gulong ay yung saulian lang, yung sa unahan walang preno. Ito yung papalitan natin. 2 tornilyo lang to dito, ito. Tapos yan, bago nyo matanggal yung brake master, ang gagawin nyo una, didrain nyo muna yung brake fluid para hindi magtapon yung brake fluid dito sa flooring nyo. Tapos after nyo madrain, ito, luluwagan nyo. Tapos ito. So ang gumagana lang na preno nya, yung saulian lang, kaya mahina yung preno nya. Mag-notice nyo kagad dyan yung malalim yung preno. So ito, papalitan na natin. Tanggalin lang natin to, numero G's, 2, tapos 2 12. Matatanggal nyo na ito na brake master. So tanggalin muna natin yan. Natanggal na natin yung brake master nya. So check nyo rin to pagka natanggal nyo kung may mga kalakalawang. Tapos bago nyo isalpak yung bagong brake master, lagyan nyo to ng silicone grease paikot para hindi magaspang pag pinasok yung brake master, hindi masira yung rubber. So ito na tinanggal natin na brake master. So ayan, papalitan na natin yan. Meron na tayong replacement dito. Yan yung number nya, 3 port Aisin. So ayun guys, ito na yung papalit natin na replacement aftermarket na brake master. Ay, Orion. So ayan, Orion ang kanyang brand, brake master. So marami na tayo napalitan nito. Siguro ko pang 5 na tong sasakyan, pang 4. So ayan o, parehong-pareho yan, 2 na yan. Ganyan o. Kahit replacement siya, ang pagkakaiba niya lang, ito straight, ito naman medyo pa gano'n na kaunti. So walang problema yan. Basta pareho yung sasalpakan ng tube, ito. Pareho yan. Tapos yung haba nito. So sasalpak na natin. So ayan, nakabit na natin yung kanyang brake master. Nilagay lang muna natin 2 tornilyo tapos yung bracket. Nag-jack din tayo dito para umangat to ng kaunti para makapasok yung bracket na ginawa nila. Protection to para hindi siya gumalaw-galaw yung kanyang hydrovac. Papalabasin na natin dito sa hose yung kanyang fluid. Tapos bibilid na natin tong kanyang brake master bago natin to sasalpak. So ayun nga guys, naisalpak na natin. Ngayon ito yung hose, nilagay muna natin dyan para hindi siya tumulo pag naglagay tayo ng brake fluid doon sa kanyang reservoir. So lalagyan muna natin doon, tapos hugutin natin to isa-isa. Patuloyin muna natin pag solid na yung lumalabas na fluid, saka natin sasalpak yan dito. Ganon din doon sa kabila. Tapos dito na tayo magbi-bleed itong sinasalpakan ng copper tube sa preno. So ayan, lagyan muna natin na fluid. Apakan nyo to habang nakakabit. Ididiin nyo to na brake pedal. Tapos papalabasin nyo dito yung fluid. Tapos bago nyo release yung brake pedal, babarahan nyo to ng kamay nyo ganyan para makahigop siya ng fluid. Tapos diin ulit, sisirit yung fluid dyan. Pag sumirit, bago nyo release yung brake pedal, sarahan nyo ulit ng daliri nyo to para makahigop ulit ng brake fluid. Tapos pagka na-bleed nyo na, hayaan mo lang siya na lumabas yung fluid dito. Tapos sasalpak nyo na itong tube. Sasalpak nyo na dyan. Tapos magbi-bleed na doon sa kanyang gulong, sa ulian. Balang bi-bleed lang natin dyan yung parting left lang na gulong. Tapos yung dito naman sa left na gulong sa unahan. Tapos doon sa unahan naman sa right side. So yun yung panghuli. So ayun nga guys, nagabit na natin to. Nagsalpak na natin. Ayan. Tapos ngayon magbi-bleed na tayo sa kanyang preno doon sa ulian sa left side. So nag-bleed na rin tayo dito, yung katulad ng sinabi ko kanina na ididinan nyo tong brake pedal, tapos babarahan nyo ito, tapos pag sumirit sarado nyo, tapos bitaw. So ayan, nagawa na natin yun, tapos binalik na natin to. Pinatulong muna natin dito yung fluid sa hose dyan. Nung tumulo na siya, tuloy-tuloy na yung tulo, saka natin to sinalpak. Tapos ito, saka natin to blinid. After natin may salpak tong hose na ito. So after natin na may bleed,
So sinalpag na natin itong copper tube sa preno. Tapos ito. So ngayon magbe-bleed na tayo dito sa hulihan na preno. 8mm yung bleeder screw dito. So ayan, meron tayo dito na pang bleed na one-way valve. Yan, para pagka nag-bleed tayo, hindi babalik yung fluid papasok dito. So hindi siya makakahigop ng hangin. So meron tayong binili nito sa Shopee lang to. Ayan yung fluid niya na drainin natin. So i-drain natin yan hanggang luminaw yung kanyang fluid dito sa kanyang hose. Bleed na natin. Gagawin natin bomba muna, tapos apak. Pag apak, bubuksan natin dito. Tapos sisirit dito yung kanyang fluid. Tapos sasarado natin. Tapos papabomba naman natin hanggang sa luminaw na yung fluid niya dito sa kanyang hose. So yan ang gagawin natin. After dito, doon naman tayo sa unahan, sa left side, pang last doon sa right side. Kasi right and right to dati. So kung alin yung pinakamalapit sa may manibela, yun yung panghuli. Kung alin naman yung pinakamalayo sa manibela, yun yung una. So ayan. So dito muna tayo nag-bleed.